Sabi ko muna, paano ba pakalma yung asawa, pakalmayin mo yan. Para pong may nagsusulat ng noisy. Pero sabi nga ni Jowa, ang mahalaga ay yung magkaayos silang mag-asawa. Basta nandun lang kami sa paligid nila. Quiet lang, support, ganun. Paano kalmayin mo asawa, makalmahan kayo dalawa. Ikaw ang may alam kung paano mo yan. Ano? Ano na? Harvey, tulog ka na ba? Diba ako sumantal? Bigla ko parang nantokin. Wala ka kasing tulog pa di ba? Anong oras pa lang? Anong oras na din? Okay naman na sumandal ka, pero para makapagpahinga ka na, ang pinakakailangan mo ay pahinga. Ano bang gusto mo? Space? O space na muna? O makausap si papi kahit paano? Gusto mo tumabi sa'yo asawa mo? Hindi ko alam sa kanya siya. Ano eh? Ano ba dapat gawin niya? Kasi pag ako nakakamali. Kaya tanong lang kita kasi baka gusto niya, baka ayaw mo. Tabi-tabihan mo na yung asawa mo, hindi naman siya nag-aano ng ano. Sige na. Hindi ko alam. Ha? Babalik ko lang din sa kanya lagi ng solusyon. Hindi ko alam eh. Hindi talaga niya alam kung anong gusto mo. Nakalma ko rin sarili. Sa ngayon, ano tawag dito? Sa nangyaring yan? Aminado ka naman, papi, na ano? Mali Na, naman talaga yun. Wala naman ako i-justify sa ginawa ko. o para ma-justify mo rin na, ikaw yung nagsisisi talaga. Lumapit ka sa mo, huwag ka ma-pride-pride dyan. Ang kinakalma mo sarili mo, sabay tayo magkalma. Ikaw ang lumapit. Hindi siya pa tumabi sa'yo. Ikaw naman lumapit sa kanya, hindi mo lang mapapuntahan yung pride mo na yan. Lapitan mo na yung asawa mo. Nakakausap ka naman, nakakapagsalita ka. Medyo mas kalmado ka na. Sige na, tumabi ka na. Ano yan? Ayan. Maaligam-gam yan. Paligam-gam lang dapat. Hindi na malamig si Abby. Alam kong nababalot ka nang nahihiya ka, pero sige na. Yun talaga, lumamo ka ng pride mo. Uy, papi, hindi ka naman tatakbo, tatabi ka lang doon. Ngumundod kita. Sige na. Bakla pride yan, labanan mo. Sige na. Grabe, wala akong masabi. Yung pride ni Papi. Abot langit na. Abot na nga din to, syempre. Bading, I'm managing my panic attacks and my anxiety. Siya na nga yung kawawa dito. Anong gusto mo? Agawa ko pa na eksena na maghihingalo ako dyan na ina-anxiety at panic attacks ako. Tanga. Unahin ko muna sarili ko. Paano ako ha-handle nga ng sitwasyon na nginginig ako dyan? Ano ka na doon? Sige na. Tatabi ka lang. Tatabi ka lang. Tumayo ka na. I-stretch mo yung paa mo. Ano pa yung mga yan eh. Abi, susuka ka? Hindi siya ata sila guys. Kapag sumasakit na lang sobra yung dibdib ko, hindi ko na kinakaya, nasusuka na ako. Baka nga nasuka si Harvey. Sige na. Umuha ka lang, gawin mo na. Hindi kasi ako. Naninigas ka. Ano yung paa mo? Tulungan mo si Papa yung mag-stretch yung paa. Kanina pa kasi siya nakaganon. Kapag nasobra kasi ng oxygen sa katawan, di ba yung anxiety, ganun yung... Kapag nasobra, di ba ng oxygen? Ito na lang. O Harvey, gusto mo matabi si Papi? Gusto mo ayaw mo? Sige lang. O, dito ka. Dito ka na. Maninigas si Papi, huwag tanang rebulso. Tara na dito. Ikaw kumano sa asawa mo. Importante kayo kasi sa kung anong inis namin. Dito ka. Dito ka. Tabi ako. Yes. Sabi sumandalo ka lang, mag-relax lang tayo dyan. Kahit hindi kayo mag-usap, basta kayo, kasangga nyo ang bawat isa. Tingin natin. Maglabas ko yung fit ko, nagat naman basta. Ako nakapagsalita na ako ng para sa'yo, Papi, at para sa'yo, Harvey. Nag-explain din si Ate Marie, si Miguel wala namang ganap yung walang alam.
Landon, Vince, do you want to add something? To say to Papi or to Harvey or to to end this meeting? Hindi. Ha? Not. What? Wala. Wala. Wala daw. How about you? I said what I said. Okay na yan. Na ano? Ayusin na lang nila yung relasyon nila. Yun naman yung importante doon na kayo maging maayos. So kami dito, magagawan kami sa buhay namin, mag-ayos kami ng files. Kaya pag ready na kayo, kung mag-uusap kayo, mag-switch, hindi mag-uusap, tutulong kayo sa trabaho, andito lang kami sa tabi nyo. Okay? Kung gusto nyo din umuwi, magpahinga, magsabi lang kayo. Hindi talaga kaya. Baka kayo sa mag-collapse kayo dyan. Kinilabutan ako sa sinabi ni Tony kay Papi. Off-cam na pero dinownload ko talaga sa CCTV. Papi, 10 years na mula nang dumating ang kamay ko sa'yo. Nanay mo ang nabigay sa akin ng karapatan yan. Sinerish ko yun at ginamit ko yun at never akong lumagpas doon. Never kong ginamit sa'yo, mapalo kita ng power trip lang, ng gusto ko lang manakit o nag-addict lang ako, never. Pero alam mo na sa isip ko talaga, isip ko talaga si best friend. Tangina pagpapanood ng best friend ko. Kaya yung sampal ko na yung gigil ko sa'yo bilang ako din na ina sa'yo at saka bilang best friend ni Happy. Ako lang ang magtatrator sa kanya. Pero nanay niya hindi. Di ba yung tinatry natin sa kanya? Hindi ikaw. Ako lang. At bilang real talk lang, kahit biruan natin yun. Ako bilang kasangga mo. Hindi kita lalagay sa ganun sitwasyon. Hindi kita lalagay sa ganun. Magkaroon ka din ng tiwala sa akin na, pero gagawin ba to sa akin ni Tony? If you're not sure, o tawag. Hindi naman ganun kababa yung tingin mo sa akin, di ba? Hindi kita ilalagay sa ganung sitwasyon. 10 years na, pakawalan mo na ako na pinapalo kita. Kasi ayoko na. Ayoko sinasampal kita. Nasasaktan ako. Ayoko sasampalin kita, Harvey. Kailangan ko din gumraduate ng pagiging nanay sa inyo kasi mga nanay at tatay na rin kayo. Kailangan kayo na yung role model. Though hindi ako perfect. Imagine this, 4 na anak ko, pinapalo pa kita, sinasampal pa kita. Hindi na dapat. Itigil mo na yung pagiging anak mo sa akin. Kailangan mo na piliin na maging magulang. Ikaw din, Harvey. Doon hindi ko minsan maiwasan na maging motherly sa inyo. Mag-motherhood kami ni ate na pagkahaba-haba ng mga sinasabi. Pag nakiusap na sa'yo ang asawa mo, gawin mo naman sa akin to. Gawin mo naman. Hindi dahil napilitan ka, kundi dahil mahal mo siya. Mag-schedule ka. Wednesday kain Pepe night. Magsimula ka doon kung di mo kayang gabi-gabi. Harvey, Diba? ganito na lang yan. May consequence na lang tayo. Kapag tayo Wednesday, hindi mo na kain pukin ni Papi, papakain ko sa'yo pukin ni Mikay. Parang feeling ko kasi, bumalik ako sa 2016. Naalala ko nung panahon na kinausap ako ng mama ni Papi at sinabi niya sa akin na, Tony, hindi ko kakaya ang anak ko. Sobrang tigas ng ulo ng anak ko yung si Papi. Umiyak siya nun. Mata sa mata yun eh. Nanay sa nanay na tinginan sa mata. Nung buhay pa siya. Sabi niya, Tony, yung anak ko hindi nakikinig sa akin. Pero sa'yo nakikinig. At kapag dumating yung panahon na naging pasaway si Papi, binibigyan kita ng karapatan. Pangit man. Pero paluin mo yung anak ko. Kulpihin mo yan. Gawin mo yung oldies style, 90s style ng mga lola, ng mga boomers na pambubugbog para magtanda. Kasi lahat ginawa ko na dyan. Kinausap ko ng masinsinan. Ginawa ko na rin paspasan. Hindi ko na alam. Siyempre ako, bilang napagkatiwalaan ng buhay ng anak mo, hindi ko hasayangin yun. Sige tita, sabi ko. Alaga ako si Papi. Paprotekta ako si Papi. Feeling ko bumalik ako sa part na yun. Masakit yung puso ko talaga. Hindi perfect yung mama ni Papi, but there are times kapag hindi siya noon nakadroga, hindi malakas yung tama niya, at pinipili niya maging ina at pagiging sober ng mga panahon na yon, mabuti siyang ina. Magaling siya maging nanay. Tulungan kami kay Papi. Kaso naliligaw ng landas eh. Kaya nung panahon na nakakita ko si Papi, naliligaw din ng landas. Diyan talaga nagsimula ang pananakit ko kay Papi at mamamalo ko sa kanya. Nung binigyan ko siya ng racket, magkasama sila dati namin kagrupo. Bibigyan ko ng racket na sumayaw sa labas, uuwi langong-lango sa droga. Pag-ibigyan ko ulit minsan magtrabaho, after kong suspend ng 1 month, sa bahay lang. Sinakal ko yan, sa bahay ka lang, hindi ka suspend ka sa trabaho. Diyan ka lang, hindi ka lalabas. Nung time na nangyari yung mga yon, biglang after mo pakawalan sandali, darating, nakipag-check-in sa tomboy. Kumbaga, dami kong pinagdaanan kay Papi. Sobra. Kaya yung gantong nangyari to, pakiramdam ko 2016 ulit. Sa lahat ng katangahan ni Papi, mga pinagsasabi ni Papi, lahat yan napalipas ko. Pero ito hindi. Hindi ko to po pwedeng palipasin. Kailangan ko ibalik
yung Mami Oni na nagdidisiplina sa'yo. Kasi baka nakalimutan mo na eh. Baka masyado ka ng malaki. At sa mga nagkasabi na ginawa namin to para mag-trending, excuse me lang ha, FYI, Toro Family po ang pinakasikat na pamilya na social media artist sa Pilipinas. Hindi po namin kailangan gumawa ng gantong scripted, desperate move para lang mag-trending. Dahil kahit ano pong gawin namin, kahit simple lang, nagtitrending po kami. Minsan nga kami pa yung umiiwas eh. At uulit-ulitin ko, kahit minsan wala na pong ginagawa, nagtitrending po kami. At uulit-ulitin ko, ilang beses ko na itong sinabi, marami talagang pagkakataon na gusto na namin itong bitawan, itong reality show na to. Kasi pakiramdam ko, nasa stuck ako. Pakiramdam namin ng Toro Family, nasa stuck kami, napapagod din kami. Walang pahinga to, walang hinto. Pa 3 years na po. Pero dahil mayroon kami mga manonood na umaasa, mayroon kaming audience na weekly YouTube po, million views. Hindi namin siya mabitawan kasi sinasabi nila, paano lang po ang Sabado namin? Kayo po ang sumasagot ng depression namin. Parang hindi na siya about sa pere. Kasi kung sa pera lang guys, hindi na po kami nakaasa sa views lang. Ayong mag-impokrita. Of course, there are times na, taas ang views ko, wow, yabang ko, trending ako. May ganun siyang pakiramdam, no? At may mga times na, ang galing ko mag-promote ng ganito, taas ng views ko dyan. Oo, pero marami din po kaming trabaho na hindi na po kami umaasa sa views. Kasi kami po ay sikat na pamilya. Hindi all the time maraming pera, pero sikat po kami at lagi po may papasok na pera sa amin. Hindi na kami katulad ng iba na sobrang gagawa ng papansin para lang po maging sobrang trending. Kumbaga medyo lagpas na po kami doon. At kung gusto mo na mag-trending, kaya namin gawin yan. Pero tulad nga ng sabi ko, papi, kung trabaho lang, very good ka, trending tayo. Pero kung magiging pamilya, putang ina mo. Kasi may ibang paraan para mag-trending tayo. Para mag-viral tayo, napakadami pong paraan. Diyos ko, forte ko ang pagkapansin, kaya hindi talaga at sana talaga scripted to. Yun yung masasabi ko. Sana scripted to para hindi totoo yung pain na nararamdaman namin sa bawat isa. Sana talagang hindi to totoong nangyayari para hindi kami totoong nasasaktan ng ganito para sa mga bata. Ang bigat ng hinga ko. Marami na po kaming trabaho na hindi po namin kailangan ng views. Hindi na po kami ganoon katulad ng dati. Na sobrang lahat gagawin para lang mapansin. Sobrang pansin na po kami ng mga tao to the point na umiiwas na kami. Kaya nung nakita ko si Papi, nasaktan ko siya. Makikita mo yung Papi na 2016 noon, yung pinagagalitan ko. Para siyang walang mga anak. Para siyang bata. Nakapantulog. Tapos kinakalma yung sarili. Nag-iisip. Nagre-reflect. Sana nga scripted kasi para akong hinatak pabalik ng 10 taon. 2016 kung kailan kami nag-viral noon. Ang sakit sa puso, kaya sabi ko, Papi, mahihigpitan kita hanggat hindi ka nagtitino. Pakawalan mo na ako. Ayusin mo na. Pakawalan mo na ako, Papi, para hindi na kita sakalin. Kumbaga, nanay ka na eh. Dapat alam mo na yung mga tamang desisyon mo para sa sarili mo. Hanggat gumagawa ka ng mga katangahan, ang mangyayari lang, palagi ako mag-aalala. At ang gagawin ko ay protektahan ka, sakalin kita. At pag sinakal kita, ay hindi ka magiging malaya, hindi ka matututo. Ang mangyayari lang sa'yo ay delay learnings. Kaya sabi ko, pakawalan mo na ako. Kasi malaki ka na eh. Kumbaga, pakawalan natin yung bawat isa. I think it's about time. One thing na I realized from this stupid decision and yung mga nangyayari is that mag-iingat ka talaga sa mga taong sinasamahan mo. Especially like kapag aware ka sa sarili mo na you are vulnerable, kapapanganak mo lang, or like you've been through depression and then like nakulong ka ng ilang taon na buntis ka and then finally parang naramdaman mo na, oh wow, you're free. So, you're really vulnerable tapos like hindi mo alam kung ano yung tamang gawin kasi nga sobrang excited ka na finally you're gonna be able to do things. So, it's really important talaga na piliin mo yung tamang mga kasama mo kasi kailangan mo yung taong mag-guide ka, yung taong maiintindihan yung pros and cons ng bawat desisyon ninyo. At importante talaga na pumili ka ng mga kasama mo na hindi magiging bad influence sa'yo. At alam mo yan, ma-influensya yung utak mo na gumawa ng maling bagay na alam mo naman sa sarili mong hindi ka ganun eh. Pero alam mo yan, may mga tao talagang out of peer pressure, like ayaw mo maging KJ, magiging ganun ka na lang talaga kasi sila yung kasama mo. Like, wag kang sasama sa mga taong BI sa'yo kasi ikakasira ng buhay mo. Ako ba yan, Papi? Hindi ka na nga nag-thank you na sinamahan kita, tapos napasama pa ako. Humanda ka sa akin, sasabihin ko lahat. Hindi kita pagtatakpan kasi hindi ka totoong kaibigan.